ay nagiging instrumento na lang po sila ng political harassment ng kanilang amo na wala naman ibang nakakita kundi si Marcos Jr. They don't even have the strength of character to be a true leader. A true leader doesn't lie. No? Hindi nagsisinungaling yan. Saan ang boses ng matitinong mga namumuno ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Yung Police? mga nasa baba, o si Marbil, si Abalos, lahat ng mga presko nila baliktad, Itong kabaliktaran. si Marbil, PMA-er ka pa naman, sir. Napakasinungaling mo. At saka bastos, napakababastos, no, na ay matatawag nating honorable, ngayon ay nagiging instrumento na lang po sila ng political harassment ng kanilang amo na wala naman ibang nakakita kundi si Marcos Jr. Na hindi naman po niya talaga prioridad na tulungan ang ating mga kababayan o paunlarin ang ating bansa, kundi pabagsakin po ang mga Duterte at ang lahat po ng kanilang kaalyado. Kaya yun po ang kanilang playbook kung mapapansin ninyo. At gusto nating ipaalala no, sa ating mga, lalo na to kay Marbil, kay Abalos, kay Torre, na hindi po kayo binoto ng mamamayang Pilipino. Kayo po ay appointed lang. Si Vice President Sara Duterte, 32 million Filipinos po ang nagbigay ng tiwala sa kanya. Pero kung tratuhin ninyo, ay para bang kayo talagang may-ari ng gobyerno na ginagamit nyo yung kapangyarihan para pagsilbihan ng mga sarili nyo nga interes. At gusto natin ibahagi sa ating mga kababayan ngayon na ayan po, umuulan na po ang suporta kay Vice President Sara Duterte na ang ating mga senador, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, di ba nanawagan na sila kung sino po ang gustong mag-volunteer na magbigay ng security kay Vice President Sara Duterte. At nagbigay na rin po, nagbigay na po ng mensahe ang ating mga kababayang OFW worldwide. Milyon-milyon po sila na sila handa pong mag-chip in nga sa maaabot nilang halaga para lang magbigay po ng tulong kay Vice President Sara Duterte at ang mga 11 tribes po dito sa Mindanao. Ang ating mga kapatid pong katutubo ngayon, nakakita po nila hindi po sila bulag sa ginagawa pong panggigipit ng Marcos Jr. administration. At even po ang leader po ng MNLF, si Sir Monk Aziz po, handa po siyang magbigay ng seguridad, hindi lang po kay Vice President Sara Duterte, kundi kahit po kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So yan po ay palatandaan lang na kung ang mismong taong bayan na po ang gustong magprotekta sa Vice Presidente, makinig ka Marcos Jr. Kaya nga merong sinasabi dito, nagpapanibagong hubog na itong mga kapulisan na hindi na sila yung sinasabi na nagumagawa ng to serve and protect. Sila na ba ang Marcos Private Army? Kayo na ba ang bagong New People's Army? Kasi gano'n na yung pinapakita ninyo At consistent sa ating press conference, iniisa-isa na hindi na kayo tagapagpatupad ng batas. Kayo mga ignorante at kayo lantarang lumalabag po sa mga batas. As we speak, Ina, mahigit 1,000 itong response ngayong gabi sa patak-patak para sa seguridad ni Vice Presidente. Gusto lang nating i-acknowledge ang ilan sa kanila, kasi nanonood sila Jingjing Arobo, Charina Sabio, Ronisa, Magangkon Lando, Teya Aso. Lahat sila, they're willing to share part of their kita. Mga OFWs po ito, na ngayon pa lang, magsabi lang daw kung papaano at para alam nila kung saan nila ipadadala. So mag-aantay tayo sa kung sino man ang magko-coordinate ito. Yung nakikita ko dito ngayon sa Pilipinas, there is a crisis in leadership. Kung kaya't ganyan ang mga leaders. They have the big titles, but in reality, they're just operators, Sumusunod lang sa utos ni Bongbong Marcos. Halatang halata. So, hindi itong sila Torres, sila Marbil, they don't even have the strength of character to be a true leader. A true leader doesn't lie. Itong mga ito, katulad ni Bongbong Marcos. Diba? So, yan yung nakikita natin ngayon, that they were given, these are men in positions where they can really make a big difference in our country's history, destiny, and also to make lives better. And yet, ang pinili nila ay maging operator, Yan lang kung sino sila. Despite their big titles, wala, operators lang sila, Gusto lang naming i-emphasize sa panel na ito, mga kababayan, there is the difference between legal and lawful order versus illegal order. Sinabi po ni former President Rodrigo Duterte na may consequences po, may pananagutan. Ang sino mang nasa security service sa Armed Forces of the Philippines o kaya sa Philippine National Police na sumunod at magpatupad ng illegal order.
ang pagkubkob sa religious compound ng ating Kingdom of Jesus Christ, ang pananakit sa kabataan, sa katutubo, sa kababaihan, ang pagwasak sa religious worship compound and prayer areas ng Kingdom of Jesus Christ, illegal orders po ito. Tama po si Ma'am Lorraine doon sa sinabi niya, huwag po kayong sumunod o magbigay ng mga utos na ang resulta nito ay ikapapahamak ng mga mamamayan. Ito po yung crucial question kanina na tinanong sa amin sa panel na ito. Saan ba ang katayuan ngayon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police as organization na siyang dapat nangangalaga sa kapayapaan, kapanatagan, batas at katarungan ng mamamayan? Ito pong sagot natin. May mga abogado po kaming kasama dito. Malinaw po ang nakalagay sa konstitusyon. Malinaw po ang isinasaad doon, the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Ibig sabihin po, hindi lamang nila tungkulin na i-secure ang mga leaders sa gobyerno like si Marcos Jr. They have more duty to perform at obligasyon nila na pangalagaan ang kapakanan at kabutihan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ito ngayon ang panawagan. Is Mr. Marcos Jr., Abalos, and the rest na mga tauhan ni Marcos more important than the interests of the entire Filipino people sa gitna na ang pinanggagalingan ng threat, panunupil, karahasan ay state-perpetrated, state-sponsored abuses and terrorism na ginagamit ngayon ang instrumentalidad ng pulis, saan ang boses ng matitinong mga namumuno ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Yes, ma'am. Okay, I'm sorry. Are you done? Okay. Okay, so gusto ko lang iligay no na yung clarity na binigay ng Vice President nung sinabi niya na let us ang relief ng mga PNP personnel. Kausap niya dito si Romel, no. Sinabi niya, Romel, wag na tayo magpaikot-ikot pa, no. Let's call it what it is. Wag na tayo magsinungaling sa mga tao. Yung pagtanggal mo ng mga personnel ko, ng security ko, nangyari yan pagkatapos ko mag-resign sa DepEd, after niya tinawag na catastrophic yung SONA, video ni Bongbong Marcos, di ba? So sa madaling salita, ano lang ito? Political harassment lang ito. Huwag na tayong magpaikot-ikot pa dito, Romel. Okay? Yan ang maganda sa mga leaders na diretso magsalita at hindi pa ikot-ikot at Tama po kayo. Kung ano yung puno, yun talaga ang bunga. Di ba? So, trending na ngayon. Parang wala na lang sa kanilang mga PNP. Una, nung June 10, balikan ko. Anong sinabi nila? Kinabukasan, sila ang nag-press con. Sinabi nila, obstruction kami pang nag-obstruct. Sinabi nila walang massive na force. Puro kabaliktaran ang sinasabi nila. Pero nagpapasalamat tayo, may SMNI, at naipakita natin ano ang katotohanan. 'Di ba? So ano yung excessive force? So sa kanila, wala daw. Pero ayan, totoo. So saan ba ang punot dulo dito? So yun na nga, sino ang leader? Ganon din yung mga nasa baba. O si Marbil, si Abalos. Lahat ng mga presko nila, baliktad, kabaliktaran. Anong sinabi ni Marbil? O di ba, ano ang sinabi ni BP Sara? Ito pa, isa pa, ito si Torre. Kaya nga si Torre, kung wala na namang video na nakunan nung pagkahuli kay Pauline Canada, wala silang balak na ipaalam sa atin. Ang sinabi niyang wala, nasa buhangin. Yung pala, nasa Maynila na. Sinabi niya wala sa kanila, pero nasa kustodiya na nila. So kung itong mga pulis na to, parang tubig lang sa kanila. Wala silang mga pakialam. Ganun na ang katiwalian. Ano na naman? Kaya nga, yun mga general. Eto na, hindi pa nila kami nilubayan. Dito na naman tayo sa pababa. Yung mga pulis na ali-aligid dito, andito sila nag-checkpoint. Illegal yung pag-checkpoint nila. Tapos tinanong siya, si Robles, nandito ka ba? Alam mo ba yung nangyari nung June 10? Nagalit pa siya, sabi niya wala daw siya dito. Ayan, tinanong ng ating SMNI na mga news na doon sa daan. Andito ba kayo? Sabi niya wala, at hindi niya alam. Wala siyang plate, wala siyang plaka, wala siyang nameplate. Ayan siya. Pero, dahil may video nga, huling-huli.
Nandun siya nung June 10 na siege dito. Nandito siya, ayan siya. Oh. Sinungaling, ganito na po yung mga pulis natin, hindi lahat. Pero ito, natutukoy natin, nakitang-kita, pinapahiya na nila yung PNP. Nadidegrade, nawawalan na tayo. Wala na kayong kredibilidad. Unang-una sa leader ninyo. Kaya ayan, ganun din ang sa ranks nila. Lahat ng mga ali-aligi dito, walang mga nameplate. Nagtatago sila. Kaya nga minsan isang araw, sinabi namin, bakit wala kayong nameplate talaga? Kayo, dinamitan lang kayo, nag-uniforme lang kayo ng pulis. At meron pa nakapagsabi, mga preso, pinakawalan na. Kasi dinamitan na rin ng pulis. So may nakapagsabi din, ayan na, yung mga preso, nandito na, nagbihis na lang ng uniforme ng pulis. Nandito na rin, ayan, kaya ayaw nila ipakita yung mga mukha nila, wala silang nameplate, kasi nga, puro yan mga kriminal. Tapos to add insult to injury, no? Itong si Marbil, PMA-er ka pa naman, sir. At saka bastos, napakababastos, no? Na he said, this liar, Pastor Quiboloy is not a pastor. He is a fugitive of the law. Imagine, you're rubbing salt in the wounds and you're insulting an entire congregation. He is not a pastor? Where did you get that, no? So, this is our problem now, no? For me kasi, no, what I'm seeing right now, it's really a crisis of leadership. Lahat sila sumusunod sa kung sino ang nandyan sa taas. And let's call it what it is again, what the Vice President said. Kasi nagtataka ako bakit ba sobra nilang pinag-iinitan si Pastor? Bakit nila sobrang pinag-iinitan ang mga Duterte? And you'll get to the answer. It's political ambition. No, it's really this lust for power and greed for money, insatiable greed. Ito yung nakikita natin ngayon. And for me, no, as a doctor, I can see it clearly. The portals to evil is plenty, and one of that is through addiction. And this is why when he became president, parang he opened the gates of hell, and all of this, no. So they're not even honorable men anymore. Itong si Marbil walang alam sa batas, no.